Hello mga ga, syempre meron na po tayo ditong video sa ating Spanish na niluto po natin sa ating oven. At meron din tayo ditong video na niluto din natin sa ating mga kaldero. At syempre masarap talaga pag ito'y ating i-bake, pero yung ating video ngayon ay para po ito sa mga walang oven na gustong matuto dito, na gustong kumita dito. Kaya itong ating video, umpisahan na po natin. So una, gagawa muna tayo ng ating panaman. Meron tayo ditong 1 cup ng ating third class flour at 3/4 cup ng ating light brown sugar. At 2 tablespoon ng ating powdered milk, and then mix lang po natin yan ng kaunti. At dito maglagay din tayo ng 1 teaspoon ng ating vanilla extract at 1/4 cup ng ating margarine at 30 ml ng ating tubig or 2 tablespoon. And then mix lang po talaga natin ito. Masahin lang po talaga natin ito mga ga, yung ating palaman hanggang sa ito'y mag-form na parang dough. Ayan na mga ga, ito na po yung consistency ng ating palaman. I-set aside lang muna natin ito. Gawa na po tayo ngayon ng ating dough. So dito sa ating dough ay gagamit lang po ako ng all-purpose flour, 500 grams. Kung wala kayong mga all-purpose flour, pwede naman dito yung bread flour or first class flour. And then half tablespoon ng ating yeast at 1 teaspoon ng ating bread improver. Kung walang mga bread improver mga ga, ay huwag nyo na lang lagyan. Okay lang yan. At 1 teaspoon ng iodized salt, half cup ng ating light brown sugar, at half tablespoon ng ating vanilla. At para malambot at masarap talaga yung ating dough, ay gagamit po tayo dito ng 1 cup na evaporated milk. And then tunawin lang po natin yung ating mga dry ingredient bago po natin basain dito yung ating harina. Kailangan talaga mga ga na tunawin muna natin yung ating asukal at yung ating asin para po hindi magaspang yung ating dough. Mga ga, kahit wala po tayo ditong mga machine na pwedeng magpakinis po ng ating dough, ay pwede talaga natin itong masahin ng mano-mano. Basta po ay siguraduhin lang po natin na mapakinis natin ng mabuti yung ating dough. Pakiramdaman lang po natin yung ating dough, kung medyo matigas pa, ay pwede talaga tayong magdagdag dito ng evaporated milk. Ang kailangan po natin dito ay malambot po na dough. At mga ga, sa ating video ngayon, yung aking dough na ito ay pinadaan ko po ito sa aking dough roller machine at pinutol ko lang po ito sa 32 grams. Dito sa ating recipe ay pwede talaga kayong gumawa ng 1 kilo. Kung gusto po ninyo na medyo marami, ay dublihin nyo lang po yung ating recipe. At pagkatapos ko yung putulin lahat, ay agad ko na po yung pinigura ng pabilog. At pagkatapos ko yung napigura lahat ng pabilog, ay iris ko muna yan ng 30 minutes bago ko po yan laparin na lagyan ng palaman. At pagkalipas ng 30 minutes mga ga, ay pwede ko nang laparin yung aking dough at lagyan ko na ng palaman. At yung ating gagawin sa pag-form po dito, ay tingnan nyo lang po yung mga ginagawa ko, okay? At pagkatapos po natin itong malagyan lahat ng palaman, ay isalansan lang po natin ito sa ating plancha. At yung ating plancha ay lagyan lang po natin ng shortening, banyahan lang po natin, o pwede ding magdas po tayo ng harina para hindi po dumikit. At bago po natin lutuin, ay palsahin lang muna natin yung ating dough ng 2 hanggang 3 oras. At nang umalsa na po yung ating dough, ay lutuin na po natin ito sa mainit na mantika. At nang mainit na yung ating mantika, ay pwede naman na pahinaan naman natin yung apoy ng ating kalan para hindi din masunog yung ating niluto. At dito mga ga, sa ating kuting, ay ito po yung mga tinapay ko na mga toasted. Dinurog ko po ito ng pino at saka sinala. Ito po yung ginagawa po natin na homemade breadcrumbs or yung bread powder. Ito po yung mga nilalagay po natin sa ating pandesal. Sana mga guy, nasundan po ninyo yung ating video ngayon. Dito nagtatapos po yung ating video. Magkita-kita po tayong muli. Ito pong muli ang iyong Kainday Tinapay. Maraming salamat at bye-bye!